Dapat mag-i-abolish yung SK. O, nakabili ka na ba ng NMAX? Third floor na ba bahay mo? Kay Mr. Yes, bawal mag? No! Guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Alabang, Mountain Lupa. At mga hunting ulit tayo, nandito tayo sa kalye at maghahanap tayo ng kabutihan. Miss, Yes. kilala niyo po si Ira Caldosa? Sa kabila? Saan ba yun? Miss, Yes po. nasaan po si Ira Caldosa? SK Kagawad daw. Saan? Ayun po kuya. Ay, tata, nasa fishbowlan. Kagawad. Uy! Hinahanap kita may nagtatanong kita eh. Kala ko ito si Kagawad. Kagawad, kami yun. Kagawad, ano po yan? Kain? Bumili ako vegetables eh. Mahihain po ako eh, pero sige po. Ikaw ito? Iso, isa? Kaya para familiar ka. May kamukha ka, kaibigan ko, taga-tagi. Dito ka. Hinahanap kasi kita eh. What? Kanina pa tinatanong ko sa mga kabataan. Oo. By the way, Kagawad, ako po si Mr. Yes. Opo, hello. Bawal po mag-no sa akin. Kagawad, nahihiya po talaga ako eh. Pwede gulaman. Bawal mag-no eh. Kagawad, pwedeng magpakilala ka muna. Ka-followers si Mr. Yes TV. Followers, subscribers, si Mr. Yes. Ayan, hello po. Ako po si Ira Caldosa, SK Kagawad po dito sa Barangay Alabang. Alabang, Muntin Lupa. Yes, Muntinlupa City. Okay. Kagawad, kailan ka pa naging SK Kagawad? 2018. Until now? 5 years na. 5 years na. 5 years na. Pero bago ka maging SK, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Student lang talaga ako, very very active na ako sa extracurricular activities. Oh. Nagpo-volunteer ako sa Red Cross. Na mga rescue, gano'n, first aid. Oh. Ano ba course mo? Medtech. Medtech. Eh di magaling ka magluto. Check ng mga email, ganun. Okay. Pag mga medical, Kagawad. Kasi sabi po sa mga kumakain. After na volunteers, naging SK ka ngayon. So, pag naging SK, naririnig ko kasi, yung SK daw, gustong dapat bang i-abolish yung SK? Doon ako mag-no. Doon ako mag-no. Ewan ko, sige, bakit? Ba't hindi? No! Bakit hindi? Actually, ang SK po, marami talaga natutulungan. Lalo yung bagong SK po ngayon. Ano pinagkaiba ng SK dati sa SK ngayon? Dati kasi ang mga SK, 15 to 17 years old. Tama po. Tama. Ngayon, 18 to 23 na ang edad na po pwedeng tumakbo or maupo bilang SK. So, ibig sabihin, legal age na. Yes. Legal Pwede age. nang makulong. Pwede na makulong pag gumawa ka ng kalokohan. Kaya, wala talagang gagawa ng kalokohan. Kasi sabi nila, ang SK daw, training ground daw ng mga kurakot. No, ulit! Hindi po yan totoo. Bakit? Dahil, ulitin ko lang, ang edad ko, 18 to 23 years old na, accountable na po. Accountable Pwede na. makulong, so malabo pong gumawa ng kalokohan. At syempre, ang lahat naman po ng tumakbo bilang SK, may kagustuhan na makatulong. Kaya hindi naman tayo gagawa ng ikaka-harm natin, tsaka ng mga kasama po natin, mga youth. Okay. So, kasi sinasabi nila, in general, SK. Di ba? Parang lahat na agad ang sinasabi eh. Hindi yun totoo. 2018, Kagawad ka until now. So, nakabili ka na ba ng NMAX? Kasi ang SK Kagawad, wala namang sahod doon eh. Tumakbo kami, naupo bilang SK. Alam namin, walang sahod. Ngayong taon lang actually nagkaroon ng honorarium. Actually, hindi siya sahod eh, no? Hindi nga eh, parang allowance lang ba? Okay. Kasi kala namin, pag umupo ka ng SK, may sweldo ka. Wala! No! Ay, hindi. Ibig sabihin, talagang volunteer. Pinasok mo, wala kasi. Sino may gusto na, tatakbo ka, walang sweldo. Ngayon, ikaw, kung isa kang botante ka, boboto ka sa susunod na eleksyon. Ano ang qualification ng isang SK ang hinahanap mo? Maganda, may experience.
sa school, meron ng background sa pag-lead. Kumbaga, kahit sa classroom nga lang, pwede ka naman mag-lead eh, tama? Siyempre, yung maganda rin yung educational background. Siyempre, dapat may alam. Number one yun. Yes. Bilang ikaw ay papasok sa ganitong posisyon, SK, hindi naman biro eh. Madaming responsibilidad. Kaya siyempre, kailangan maalam. Education, experience, at saka yung pakikisama sa tao. Kaya lang naman yata sila tumatakbo. Yung iba daw kasi, sikat lang. Famous, madaming likers, tatakbo na. Ano nga? Pinuno o pasimuno? Pinuno. Depende. Dahil 5 years ka ng kagawad, third floor na babahay mo? Wala. Hanggang yung bahay na. Ikaw, bilang kagawad, ano pa yung nakikita mong mga kapaki-pakinabang na programa na dapat ibigay natin sa mga kabataan? Actually, sa unang pagkakataon ko sa Alabang, ang SK Alabang nagbigay ng scholarship assistance. Oh! Unang pagkakataon yun kahit First time sa wala. history. Yes. Ang SK Alabang, bilang bago nga pong SK ngayon, may kakayanan na po kami magbigay ng scholarship assistance. Cash yun. Yes. Wow! Ano qualification? Siyempre, dapat nag-aaral ka. So, hindi kami tumitingin sa grades. Tumitingin kami sa kakayanan ng tao na maipagpatuloy yung pag-aaral. Sa estado ng pamumuhay, kumbaga. As long as wala kang bagsak, di ba? Yes. Okay kasi dati nung panahon namin. Kasi parang kailangan 95 po taas, mga 90. Ang nakakatigim lang ng scholarship, yung mga honor student. Pero dito sa inyo, walang gano'n. Wala. Bukod sa edukasyon, ano pa? Bilang medtech ako ngayon, naging medtech student, syempre gusto ko mag-focus naman sa health. Okay. Actually, kami rin ngayon, bilang SK Kagawad, meron kaming pinag-ibigay na medical assistance para sa mga kailangan ng laboratory tests, x-ray, bibigyan kami ng medical assistance. Kumayaman pala ang kanilang barangay at ang mga kabataan, mabuhay! May napapatunguhan ng inyong mga tax. Ayan! Ano yung gusto mong itanim sa mga susunod na kabataan na magiging leader din sa inyong barangay na gusto mong iwang mensahe sa kanila para sa mga programa? Sa mga nangangarap o kaya gustong makapaglingkod bilang SK in the future, know na hindi ganun kadali yung trabaho bilang SK. Dapat bago ka mag-decide na tumakbo o gustuhin yung posisyon na pinapangarap mo, dapat ready ka sa kung ano man yung gagampanan mong responsibilidad bilang SK official. Kasi sobrang hirap. Kailangan alamin mo yung mga problema sa bawat lugar sa barangay nyo. Tapos, syempre, maggagawa ka ng solution para sa mga problema na inalam mo. Problema ng iba, problema mo na rin. Lalo na yung pandemic, no? Paano may handle yun? Ako, bilang SK Kagawad, na wala naman talaga kaming sahod. Di ba may mga frontliners noon? Mga nagbabantay sa mga ano ba yung boundary ng barangay. Mga outpost. Parang araw-araw nagluluto kami ng food para sa kanilang lahat. Nice! Sariling naman yun, sariling gawa. Tayo nakaway si Kaga. Sikat pala yung ma-friendly ka masyado rito. Dito ka na talaga lumaki. Kagawad, last message sa mga tao na gustong tanggalin ang SK, wala nang tiwala sa SK. Anong gusto natin sabihin? Ay, wag! No! Masisira ang buhay nyo. Hindi po dapat kasi marami pong natutulungan ang sangguniang kabataan, especially sa mga kabataan edad 15 to 30 years old. 15 to 30 years old na dapat sektor talaga ng kabataan yan. Hindi dapat natin tatanggalin. At syempre, magpakabuti pa kayo, no? At siya bilang isang SK Kagawad ng Barangay Alabang, Muntinlupa. Kagawad, maraming salamat, ha? Thank you. Pero, Yes. pero marami pang hindi kumain na ba kayo? Kumain na kayo? Kumain na kayo? Ayaw. Bayad na kayo? Bayad na kayo? Buti naman. Kagawad, bawal mag-no sa akin. Libre mo kami palamig, ha? Yes. Kuya, malamig. Okay lang. Problema, basta si Kagawad. Mag-aral kayo mabuti, may pasok pa yata kayo eh. At nakasama natin si Kagawad at na-interview natin kay Mr. Yes, Bawal Mag.